Magandang hapon, Pilipinas. Live mula sa Pag-asa DOST. Narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Tail end of a cold front ang kasalukuyan pong nakaka-apekto dito yan sa may southern Luzon, habang easterlies naman po ang nakaka-apekto dito sa may bahagi ng Mindanao. So para po sa ating forecast, ang Bicol region kasama po ang probinsya pa ng Samar. Dahil dito sa tail end of a cold front, asahan po natin sa mga susunod na oras ang pagkakaroon ng mga mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Ganun din po yung mga thunderstorms activity. Good condition o good weather condition naman po tayo dito sa Metro Manila at sa lalaming bahagi pa ng bansa dahil magpapatuloy po ang partly cloudy to cloudless skies with isolated rain showers or thunderstorms lalo na po mamayang hapon o kaya naman ay mamayang gabi. Labas naman po tayo ng ating Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa ay meron po tayong minomonitor na cloud cluster dito po yan sa labas ng ating boundary. Ayon kay Pag-asa Weather Forecaster Jory Lois, in 24 to 48 hours ay mataas ang posibilidad na ma-develop ito sa pagiging low pressure area. Pero ayon nga po sa Pag-asa, wala pa itong direktang epekto sa bansa, pero patuloy po natin babantayan ang development nitong cloud cluster. At mga kababayan, dahil nalalapit na nga po ang buwan ng Disyembre, alamin natin kung ilang bagyo nga ba ang posibleng makaapekto sa bansa. Ayon sa climatological records ng Pag-asa, meron po tayong 1 hanggang 2 bagyo na inaasahan na posible pong makaapekto sa bansa. Kaya naman sa mga kababayan natin, patuloy po tayong mag-monitor sa lagay ng panahon. At ngayong araw ng Lunes, alamin naman po natin kung saan nga ba naitala ang lowest temperature ngayong araw po yan, November 24. Naunguna pa rin po sa ating listahan ang Baguio City na merong 15.2 degrees Celsius at sinundan po ito ng Malaybalay na umabot naman sa 18 degrees Celsius. Kasama pa rin po sa top 3 ang Basco Batanes na merong 21.2 degrees Celsius at ang Lawag na meron po 21.6 degrees Celsius. Kasama pa rin po ang Vigan na meron 22.7 degrees Celsius as their lowest temperature ngayong araw po yan ng Lunes. At mga kababayan, papaano nga ba nabubuo ang isang low pressure area? Alamin yan sa pagbabalik ng Panahon TV. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo! Mga kababayan, ngayon nga po na meron tayong binabantayan ng isang cloud cluster na posibleng maging isang low pressure area sa labas ng ating boundary. Pero papaano nga ba nabubuo ang isang low pressure area? So makikita po natin sa ating screen ang formation ng isang LPA. Gawin po natin halimbawa yung cloud cluster na sa labas ng ating boundary. Dahil po yan ay nasa karagatan, mas mataas po ang posibilidad na ma-develop ito sa pagiging isang low pressure area. Yan po ay dahil sa mainit o mataas ang sea surface temperature ng dagat. At dahil po dyan, magko-contribute po ito sa mataas na moisture content na posible pong magkaroon o tumulong sa pagkabuo ng mga kaulapan. At kung sakali po ito ay maging malaki o maging sapat na, posible na nga po itong tawagin na isang low pressure area. So gaya na lamang po ng cloud cluster sa labas ng ating bansa, patuloy po natin yung babantayan dahil hanggang ngayon po yan ay nasa karagatan at meron nga pong mataas na possibility na maging isang low pressure area. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa DOST, manatiling nakatutok sa Panahon TV, kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong weather body Jessie Basco, na nagsasabing walang dadaig sa taong may alam at laging handa. Magandang hapon.